Good afternoon po sa bawat isa. Sige po, siyempre alam niyo na po yung topic natin, di ba? Nakaka-bless yung mga testimony. Talagang pag may nagte-testimony dito, nakaka-bless yung pakiramdam pag naririnig natin na si Christ yung nagiging sandalan ng bawat isa. Amen? So, ngayong hapon ay pag-uusapan natin, siyempre about stewardship pa rin. Kaya may isang pastor na nagsabi sa mga tao na everything you own is the Lord's. Lahat ng meron tayo dito, lahat ng meron ka, kay Lord yan. Tapos lahat ng tao sumimangot. Except sa isang tao, sobrang saya niya sa bandang gilid. Tapos nagtaka yung pastor, sabi niya, ba't sobrang saya mo? Sila parang nalungkot sila eh. Ba't ikaw sobrang saya mo? Siyempre, pastor, sino ba namang hindi sasaya? Bakit sobrang saya mo? Kay Lord nga lahat eh. Sila, hindi nila mag-gets yun. Sobrang saya ko po talaga, pastor. Bakit? Ano bang meron ka? Utang. Kita mo na, gagawin mo pang tagabayad si Lord. Kaya pala sobrang saya niya, di ba? Everything is the Lord's. Yan yung ating pinaka-verse for this month kasi siyang may-ari ng lahat. Pwera lang sa utang mo, ha? Bayaran mo yan. Anyway, ang topic natin for today is why sinners seems to prosper in wealth. A biblical call to faithful management. Stewardship series. Okay? Sabi dun sa verse kanina, meron pala ako niyan dito. Paayos po dito, wala po dito. Yan ang sabi dyan. The master commended the dishonest manager. This dishonest manager is wicked, no? Hindi siya maayos. Siya ay sinungaling. Ibig sabihin, masama siya. Because he had acted shrewdly, siya daw ay kinomend ng kanyang master dahil nag-act siya na wise. Yan yung ibig sabihin. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than the people of the light. So, talon tayo. Pagdating dyan sa 10, whoever can be trusted with very little, can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? So, isa lang yung malinaw. Yung meron ka ngayon, hindi talaga sa'yo yan. Ipinagkatiwala lang yan sa'yo ng tunay na may-ari. Sino yung tunay na may-ari? Si God. Now, kailangan patunayan mong mapagkakatiwalaan ka. Pero nakakapagtaka. Bakit nga ba makikita natin na yung mga taong masasama, yung mga taong hindi naman malapit kay God, yung mga taong tingin natin ay hindi naman karapat-dapat, bakit sila yung meron? Tayo wala. So, the question is, why are people of the world, the sinners, wealthy, while many believers struggle? Kung sino pa yung mga mananampalataya, sila pa yung nahihirapan. Bakit? Ang biblical principle niyan ay God's law are universal. Whoever applies them, saved or unsaved, meaning believers or unbelievers, will see results. Wow.
Why? Sabi niyan sa Acts. Acts 10:34. Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Yung pagkakaintindi ko dyan dati ay hindi rumirespeto si Lord sa tao. Pero hindi pala yun. Ang ibig sabihin pala niyan ay wala siyang favoritism. Wala siyang favoritism. Ikaw man ay malapit sa Kanya o hindi, Gentile ka man or isa ka mang Jew, pantay-pantay yung tingin ng Diyos sa tao. Wala siyang favoritism. So kung ikaw ay anak at tinuturing na anak niya, pero ang tigas ng ulo mo, tapos merong hindi nakakakilala sa Kanya, pero sinusunod yung mga principles sa Bible, natsambahan ba? Hindi naman nabasa, pero nakatsamba. Parang ganun yung sinasabi ko dito. Let's read more. Verse. Ecclesiastes 9:11. I have seen something else. Kayo na lang po yung mag-next ha. Para. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance are happen to whom? Them all. Kaya natin ito pinag-aaralan, kasi sabi diyan sa Hosea 4:6, my people are destroyed because of what? Lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Basahin nyo na lang yung kabuuan yan. Pero ang ibig sabihin ko lang, kaya pala tayong mga mananampalataya ay nahihirapan kasi wala tayong alam. Tungkol saan? Sa wisdom, sa knowledge na ipinagkakaloob sa atin. Kaya napakaganda na tayo ay umaattend sa mga gawain, lalo na kung hindi pa tayo masyadong marunong kung paano mag-aral ng Biblia, ay nakakarinig tayo ng mga pagtuturo patungkol sa mga salita, sa word, sa principles, sa law na nanggagaling sa Bible. Kasi kung hindi natin to alam, para ba tayong lumalakad sa mundong to ng kumakapa? Walang malinaw na paningin. Malabo. Kaya magtataka kayo. Kaya nga tanong ng tao, bakit ganun? Mayayaman yung mga masasamang tao. Bakit kaming mga mabubuti? Bakit nahihirapan kami? Kasi kumakapa ka. Binigyan ka ng mapa, the Bible, but you don't use it. You don't read it. And you don't apply it. Naintindihan? Ngayon, bago ako magpatuloy, I have 5 points na makapagbigay sa inyo ng kaalaman at pwedeng makapagpa-realize sa inyo ng mga bagay. No? Bago ako pumunta doon, meron akong i-discuss sa inyo, common grace versus saving grace. No? Napaka-importante nito. Meron ba ako niyan? Sorry, basahin muna natin to. They prosper not because they are God's favorites, but because they use knowledge that many Christians ignore. Sadly. Tama? Okay. Common grace versus saving grace. Parang ganito lang yan. God's goodness and God's salvation. Magkaiba yan. Kailangan natin itong maintindihan para maunawaan natin ng husto yung pag-aaralan natin ngayong hapon. Okay? Number 1, yung common grace daw ay, ito yung definition niya. Common grace is God's unmerited goodness and kindness shown to all people.
regardless of whether they are believers or not. That's the common grace. Okay? Anong purpose nito? To sustain life, to restrain sin, and allow human flourishing even in a fallen world. Example, sunshine and rain for both the righteous and the unrighteous. Sabi yan sa verse Matthew 5:45. That you may be children of your Father in heaven, He causes His sun to rise on the evil and good. Yung araw daw ay sumisikat para sa mga masasama at para sa mga mabubuti. And sends rain on the righteous and the unrighteous. Number 2. Hindi ko na ito masyadong papahabain kasi mas magandang pag-usapan natin yung ibang bagay. Human conscience and moral order. Mababasa niyan sa Romans 2:14-15. Number 3, lastly, government and law that restrains evil. Okay? Talents, skills, inventions, and cultural blessings given to all. Kahit na mananampalataya o hindi, meron ng mga yan. Marunong mag-imbento, may kakayahan, di ba? Kaya next week, pag-uusapan natin yung skills and talents para maging magaling tayong steward sa pinagkaloob sa atin ng Diyos na katalinuhan at mga talento. Okay. It does not save from sin. Tandaan nyo to. This common grace cannot save, but it makes life possible and often more bearable in a fallen creation. So pag-usapan natin yung saving grace. Ito yung madalas na pinag-uusapan natin dito sa church. Okay? Ano tong saving grace? God's sovereign, undeserved favor that results in the salvation of what? Sinners. Kasama ko ba kayo? Ito yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not but have. Ito yung saving grace nang gagaling kay Kristo. Dahil mahal tayo ng Diyos, merong saving grace. At yung magkakaroon ng salvation ay yung tatanggap nung grasya na yun. Yun na yung tinatawag na pag tinanggap mo yung gift ni God, ikaw na ngayon ay tinatawag na believer or mananampalataya. Naintindihan? Okay. So, hindi ko na masyadong i-elaborate to kasi madalas natin itong pinag-uusapan. Yung purpose nito is to bring people from spiritual death to eternal life in Christ. Okay, here's the verses. Sabi dyan, the cross of Jesus Christ, Ephesians 2:8-9. Regeneration by the Holy Spirit, Titus 3:5. You list the verses na lang, tapos basahin nyo sa bahay. Justification by faith, Romans 5:1-2. Adoption into God's family, John 1:12. And then the effect of this is, it leads to forgiveness, transformation, and eternal life for those who believes o who believe. Okay? So, parang ganito yan. Kita nyo ba? Parang ang liit pala, ano? Yung recipient ng common grace ay all people, believers and unbelievers. Yung recipient naman ng saving grace, only those who repent and believe in Christ. Okay? Then, yung purpose ng common grace ay preserve lives, restrain sin, gives general blessings. And yung saving grace naman brings eternal salvation and reconciliation with God. Yung scope, yung common grace is temporary in this life only, but
The saving grace is eternal, forever with God. So ito yung mga biblical references. You read that sa bahay nyo. Now, ang nakakalungkot, tayong mga mananampalataya, masyado lang tayong nakapokus sa saving grace, which is hindi naman masama. And we call the common grace na pag pinag-aaralan natin ay hindi na mga maka-spiritual na bagay. Ang ibig sabihin ko, pag pinag-usapan na ay pag-aaral tungkol sa pera, sasabihin na ng mga tao ay demonic yung ganyang usapan. Dapat tungkol lang sa salvation yung pinag-uusapan natin kasi we are spiritual people. And that's sad. Nakakalungkot to. Kasi the Bible tells us everything about this life. That saving grace, pag napunta na tayo dun sa salvation, kapiling na natin si Lord. Most likely, hindi ko naman sinasabing hindi mo na magagamit ng Bible, pero baka mababasa mo pa rin. Pero itong Bible, para yan dito habang nabubuhay ka. Para makarating ka dun sa glorification. Pero hindi lang yun yung sinasabi ng Bible. All aspect of our life, even sa material things, ay pinag-uusapan dito. Hindi tayo mga makamaterial, kundi tayo ay mga good steward. Gusto kong linawin yon. Kasi baka mamali yung pagkaintindi nyo. Hindi ko to sinasabi para tutukan nyo yung mga bagay na material, pero kaya ko to sinasabi kasi binigyan ka ng pagtitiwala ng Diyos sa mga material na bagay na hindi naman talaga ikaw yung may-ari, pero pinaalagaan at pinagkatiwala sa'yo. And the problem is, we know a lot about salvation. Tama. And that's good. That's the most very good thing na naintindihan ninyo about the Bible. Pero syempre, we are a servant of God. Meron siyang mga ipinagkatiwala sa... Naintindihan mo ba ito, JB? May pinagkatiwala siya sa atin eh. Kasama dyan yung katawan mo. Kasama dyan yung talento mo at kasama dyan yung kayamanan mo. Wala nga kaming kayamanan, pastor. Utang meron. O kayamanan mo ng utang. Siyempre, most of you, mga estudyante pa lang. Ang maganda nito, pag ito naintindihan ninyo, ma-prepare kayo dun sa pag nakagraduate na kayo, pag nagtrabaho na kayo, pag nagnegosyo na kayo. Pero you can apply it too. Sa pagkakataon na to. Hindi porket estudyante kayo ay hindi kayo pinagkatiwalaan. May katawan ka naman, di ba? May talento ka ba? Meron ka bang pamilya? May girlfriend ka ba? Tanggalin na to. Bawal sa scholarship program yun, ha? Joke lang. Baka umamin eh, sayang. Baka madulas, di ba? Di tanggal. So, may pera ka ba? Wala? Mamaya meron, di ba? Oo. Mamaya meron. Yung perang yon ipinagkatiwala sa iyo ni Lord. Yung CLC grants yung nagbigay, no? Pero kay Lord galing talaga. Siya yung nag-provide sa pangangailangan mo. Ngayon, sa mo gagastusin? Katulad ng sabi ko, wag sa scatter. Ha? Wag din sa bisyo. Wag din sa kung ano-anong mga bagay. Sige. Point number 1. They value ideas, these wicked people, the people of the world. They value ideas over money. Mas pinapahalagan daw nila yung idea kaysa sa pera.
Yung ibang tao kasi, mas mahalaga yung pagkuha ng pera kaysa mag-isip kung ano yung dapat niyang gawin. Sabi diyan, Proverbs 8:12. Ito yung principle from the Bible na nasusunod nila. Most likely, natsatsamba nila to. Sabi diyan, no? Wisdom, nagsalita yung wisdom. Dwell with prudence and find the knowledge of the witty inventions. Wow, ang galing, di ba? Bilisan natin. Sabi diyan sa Ecclesiastes. Sorry, ba't nawala? Hindi lang nagbago? Opo. What? Yan. Ecclesiastes 1:9. What? Ecclesiastes 1:9 to na mali yata yung copy. Sorry. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Ibig sabihin, ideas are discovered, not invented. They already exist in the minds of God. Okay? Parang yun yung sinasabi doon. Pa-adjust na lang po. Ayaw po gumana. Mga 10 times ko na yata itong ginagamit, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong. O tamad lang ako magpindot. Yun lang yun di ba? Sabi diyan, sa Genesis 11:6. Next. The Lord said, if as one people speaking the same language, ito rin ni Babel na istorya to, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Lahat daw ng plaplanuhin nila at iisipin nila kung sila daw ay nagkakaintindihan, magagawa nila, walang imposible. Ang Diyos ang nagsabi niyan. Nasa Biblia. Diba? Basta nasa Bible si Lord, nagsasabi nito. Anong ibig sabihin? Kung ano daw yung iisipin mo at plaplanuhin mo, walang imposible. Pero na lang yung wala dito sa earth. Ha? Pag nag-isip ka ng sun, hindi mo magagawa yun. Wala sa earth yun eh. Pero ang pinopoint ko dito, kaya iba-iba yung salita nila dyan sa panahon na yan kasi nagkakaintindihan sila at nagpaplano silang puntahan yung langit, abutin yung Diyos. Wala daw imposible. Sa naiisip nila. Kaya sa naiisip mo rin, walang imposible. Kaya yung mga wealthy people, wealthy na worldly, grabe sila mag-isip. Kahit masama, iniisip nila para lang kumita. Nag-isip sila, ginagamit nila utak nila. Ikaw, ginagamit mo din naman. Ayaw mo nga lang maniwala. Doubted ka. Di ba? So, power of human ideas at Babel. Next. The world builds wealth from ideas, nothing thoughts into system, inventions, turning thoughts into system, inventions, and businesses. Yung naiisip daw ng tao, yan daw yung ginagawa nila. Nata-turn nila into system, invention, and businesses. Now, money is frozen ideas. Ideas are liquid money. Hindi ko na masyadong i-discuss yan. Point number 2, they practice management. Ito yung mga principles sa Bible na kanilang nasusunod. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Katulad ng sabi ko sa inyo, yung taong pinatutukuyan nung verse na yan, yung servant, ay masama.
pero kinomend siya ng master niya. Pinuri siya na magaling, na pagkakatiwalaan. Sino dito masama? Pwede ka pa rin pagkatiwalaan ni Lord. O sige, sino dito yung napagkakatiwalaan ni Lord? Pwede ka pa rin maging masama. Hindi, joke lang. Hindi yung pagiging Christian mo yung dahilan kung bakit ka pagkakatiwalaan ni Lord. Kaya marami kayong makikitang mga sobrang init sa pananampalataya, pero hirap na hirap sa buhay. Ano pa? Parang walang kapag-apag-asa. Para bang sinasabi niyang ang pagiging Kristiyano ay paghihirap dito sa mundo. Sinabi naman sa Bible yun. Pero wag mo namang literally na pahirapan yung sarili mo. May option ka. Mamaya mas maintindihan nyo, ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi. Mahaba ako kasi nainis ako dito eh. Nasusunod nila eh. Di ba? Napagkakatiwalaan sila sa maliit. Kasi karamihan naman sa mga masasamang tao, galing din sa wala. Ikaw din wala. Hindi ka naman masama. Hindi, maging masama na lang kaya ako, pastor. Hindi yun yung sinasabi ko dito, kundi mas maganda na nga na meron kang mataas na prinsipyo sa buhay. Alam mo yung Bible, kilala mo si Lord. Ang problema lang, hindi mo binabasa at sinusunod lahat ng sinasabi niya. Ang masama pa, pray ka lang ng pray. Hindi naman masamang mag-pray. Pero yung mag-pray, tapos hindi sumunod sa Kanya, parang niloloko mo yung sarili mo. Sana magkaroon ako dito ng preaching about prayer para mas maintindihan nyo. Kasi kahit gaano kalakas sigaw mo ng prayer mo, kung hindi naman biblical, hindi mo naman sinusunod si Lord. Faith without work is dead. It's clear in the Bible. Kailangan mong kumilos. Ano pa? Sabi dyan, no? Genesis 2:5. God withheld rain until there was a man to manage the ground. Talagang ang Diyos ay nagpapaulan ng blessing pag merong mapagkakatiwalaan. The parable of the talents, dito sa Matthew 25:14-30, the faithful managers were rewarded, and the unfaithful one was cast out. Basahin natin. The world trains, yan. Pabak po ng isa. Yan. The world trains in financial system, investment, and business structures. Many believers pray but neglect management. Binigyan ka ng blessing ni Lord. Binigyan ka ng pagtitiwala ni Lord. Anong ginawa mo? Nilustay mo lang. Kahit na siguro bigyan ka ng 1,000,000 ngayon eh. Ang iisipin mo, ano bibilhin mo eh. Ano kaya, saan kaya tayo mamamasyal? Siguro kasya na to para sa kotse. Ganun tayo, mag-isip. Pero yung mga taong may, sinasabi nating mga mayayaman, they know how to manage money. What you mismanage, you lose. If you mismanage your money, the money that God has given you, pinagkatiwalaan ka, tapos na-mismanage mo, ano mangyayari? Kasi alam ko, meron dito na pinagkatiwalaan ng mga 100,000. O kaya, iba dito, pinagkatiwalaan na ng 1,000,000 eh.
Nasaan? Bakit wala ka pa rin hanggang ngayon? Kasi that money na pinagkatiwala sa'yo, minismanage mo. Iniligay mo lang sa butas o sa purse na puro butas. Kaya nawala na. Nagulat ka na lang isang araw. Parang nakakagulat no, nawala na yung pera. Saan kaya napunta yung pera natin? Ha? Magtataka ka nga ngayon. Parang wala na yung pera natin. Nasaan napunta? Yung allowances nyo. Dapat accounted nyo yan. Alam nyo kung saan napunta. Huwag mo tatanungin, parang kulang na kulang yung allowance namin. No? Binigyan ka ng magulang mo ng allowance, kulang na kulang pa. Bakit? Kasi ang goal mo pa, makipag-date. Pinag-aaral ka. Pagpapasok ka, nadadagdagan pa yung oras mo na hindi naman saktong-sakto dun sa goal mo. Ano bang goal mo? Makagraduate. Kaya nga, dinidiscourage namin yung mga nag-aaral dito. Huwag mo na kayo mag-girlfriend, boyfriend. Kasi naranasan na namin makipaglandian nung time na hindi pa dapat. Napahamak lang kami. Naka-record nga pala to. Ikakapahamak nyo lang yung bagay na hindi naman tama sa panahon nyo. Andaya mo naman, pastor. Kasi ikaw, dinanas mo, kami ayaw mo. Oo, sige, danasin nyo. Ako lang naman nagpapayo. Naranasan ko mahirap. O kaya, ayokong mangyari rin sa inyo. Iyon sinasabi sa Bible eh. Maging manager kayo. Yung mga kilala kong mayayaman galing lang rin sila sa pagiging empleyado. So, halos, wala akong kakilalang mayaman na nung unang panahon pa. Lahat ng kilala kong mga mayayaman, galing sila sa squatter, pare-parehas yung mga istorya nila, galing sila sa pagiging empleyado, tapos nawalan sila ng choice, nawalan sila ng trabaho, lalo na nung pandemic, tapos biglang nagsipagyaman. Bakit? Yung maliit na pera nila, minaximize nila. Napagkatiwalaan sila dun sa maliit, kaya lumago. Ikaw, pag nabigyan ka ng konti, bibili mo agad. Magkaroon ka 100,000, bibili ka agad iPhone eh. Yung wala nga ditong 100,000, bumibili ng iPhone eh, credit card. Kaya wala pa sa iyo yung pera, ubus na. Pag sumelt, tumalsik yung laway ko ha. Blessing yun, salay mo, dito ka banda. Pag sumeldo ka, alam mo na kung saan mapupunta yon. Saan? Sa credit card. Sa home credit. Hindi naman lang para sa inyo to, para rin sa akin to. Para to sa lahat. Ngayon, sabi dyan, no? Wealth transfer from poor managers to faithful managers. Balikan ko yung verse. Bakit? Tingnan mo to Sorry. Nasaan na ba ako? Ayan, sa 29 to 30. Basahin natin yan. Sabi dyan, for whoever has will be given more. Kung sino daw yung meron, bibigyan pa. Meron ka ba? Meron kayo? Wala. Ano sabi sa wala? Whoever does not have, even what they have, will be taken from them. O kaya pag meron kang pera, maging masinop ka. Ang goal ay palaguin, hindi gastusin. Yung sweldo ko kasi 500 lang per day eh. So most likely mga 15,000 lang yan per month. Parang kulang na kulang yun? Hindi. Bago ka pa magkasweldo, nag-isip ka na, saan uupa? Yung kakasya, yung sweldo mo. Marami namang paraan. Iniisip mo na agad, saan mo gagastusin? Ganyan yung mentalidad natin. Yung mga taong pinagpapala, yung mga taong marunong magdamot, hindi magdamot maging masinop. Palaguin kung ano yung hinawakan niya. Yan yung inuutos ni Lord sa Bible. Pero siyempre, tumulong. Maganda rin tumulong kasi may generosity na sinasabi sa Bible. Mamaya madadaanan ko yan. Okay. Third. Tandaan nyo yung wala, mawawalan pa. Yung meron, pagkakatiwalaan pa. Kaya, pilitin mo
na wag maubos yung meron ka, kundi palaguin mo pa. Kung sweldo man yan, allowance man yan. Wait. Point number 3. Point number 3. Nawala. Yan. Yun. Nalilito ako dito sa PowerPoint ko Pasensya na kayo. Nadadala lang ako. They apply the law of diligence. Ano ibig sabihin ng diligence? Ano ibig sabihin ng diligence? Masinop? Yun ba yun? Masinop? Ha? They apply that. Sure kayo dyan. Kaya ako ang tinatanong kasi hindi ko alam Sabi dito, Proverbs 10:4. Lazy hands make for poverty, but diligent, ano sabi? Diligent hands brings wealth. Masipag. Ang ibig sabihin ng diligent. Proverbs 22:29. Basahin niyo to. Picturean niyo kung meron kayong phone. Kasi yan yung mga principles sa Bible para kayo ay pagpalain pa. Do you see a man skilled in his work? He will stand before kings. Ecclesiastes 9:10. Whatever your hand finds to do, do it with all your, anong sabi, mga estudyante? With all your? Do your best. 2 Thessalonians 3:10. Anong sabi dyan? If anyone will not work, neither shall he, Shall he? O kaya yung mga tamad, dapat din na yung pinapakain. Pag yung anak ko tatamad-tamad, hindi ko papakainin. The world prospers through hard work, discipline, and excellence principle. Excellence. Principles which is often ignored by who? By we. By us. And we are waiting for? We are always praying for miracles. Lord, bigyan mo na ako ng 1,000,000 para maging milyonaryo na ako. Tapat naman ako sa iyo Ha? Are you sure na tapat ka sa Kanya? Hindi ka nga tapat sa pinagkakatiwala niya. Kaya wag mo sasabihin sa Kanya. Pag nanalangin ka ng 1,000,000, ang ibabagsak sa'yo ni Lord para miracle talaga, tagpipiso. 1 bulto yun. Number 4. Matatapos na ako. They understand the power of giving. Wow. Sabi diyan 2 Corinthians, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Kung sino daw yung nagtatanim ng konti, ay aani ng konti. Kung sino daw yung magtatanim ng marami, ay aani ng. Tapos sabi diyan, tungkol sa pagbibigay. Pakinggan nyo to. Proverbs 11:24-25, sabi diyan, hindi ko nabasahin yung buo. One person gives freely, yet gains even more. A generous person will prosper. Shinortcut ko na lang yan, pero basahin niyo yung verse na yan. Okay? Ecclesiastes 11:1. Cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again.
Pag ikaw daw ay tumulong, yung sinasabi dyan aanihin mo din yun. Kaya tanong sa akin bakit yung mga drug lord, ang sasama naman, tumutulong ba yung mga yon? Hindi natin sure. Pero most likely, yung mga principles na sinasabi ko dito ay tinatamaan nila. Baka hindi sa pagbibigay, pero sa pagiging masipag, sa pag-iisip, di ba? Sa pagiging manager ng kung ano yung meron sila. Nag-isip sila, paano kaya makakabenta ng drugs? Sino kaya magiging tao? Ginagamit nila yung isip nila. Ikaw, umaasa ka lang sa miracle. Pray ka lang ng pray. Hindi ka naman kumikilos. Hindi ka naman nag-iisip. Number 5. Ito pa. The world practices generosity through charity, being a philanthropy, and corporate social responsibility. Yung mga, sabihin sa inyo yung mga drug lord, tinatakpan nila yung masama nilang ginagawa sa pagtulong sa mga tao. Wala akong kilala, huwag kayo mag-alala. Hindi rin ako drug lord. Tsaka hindi ko kayo ni-encourage na maging drug lord, para yumaman. Sinasabi ko lang dito, kung may gagayahin kayo, yung pagtulong, yung pagiging masipag, pero wag yung pagiging drug lord o pagiging sindikato o pagiging masama nila. Naintindihan nyo ba? Hindi yung pangit yung sinasabi ko ditong gayahin nyo, kundi yung mga principles na sinusunod nila. Okay. God's giving law works universally, believer man or not. Okay? Okay, ito yung common grace na pinag-uusapan natin kanina pa. Nag-work yan sa lahat, hindi lang yan sa mga mananampalataya. Point number 5. They use influence and networks. Sabi dito sa Ecclesiastes, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. Di ba? Nakipagtulungan sila, nakikipag-partnership sila, para pag sila ay bumagsak, may tutulong sa kanila. They know that. Tsaka they know leveraging. Ano yung leveraging? They use other people's time. Iron sharpens iron. And one man sharpens another. Bad company corrupts good morals. Shows the power of relationship, good or bad. Application for us. Bago yon. The world understands contracts, partnership, and influence. Many believers isolate themselves instead of building godly networks. Application for us. Sabi dito, believers. Ito daw yung dapat yung mga tandaan. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you as well. Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. So later, pag-uusapan natin to sa ending. Ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi yan. If the world prospers by applying God's principle without Him, nang wala yung Diyos, hindi nila kinoconsider yung lawmaker, pero they
follow the principles and the laws, how much more should believers prosper when they have both the principles and the presence of God? Pag usapang kayamanan ng mundo, madalas natatanong sa akin tong question na to. Mga kaibigan, basahin nyo nga. 1, 2, 3, go. Bakit? Ako nagtatanong yan kaya pinabasa ko sa inyo. Bakit nga? Natsambahan nila? Let's break it down. Babasahin ko. Pakinggan nyo. Basahin nyo rin with me. There is a kingdom, principles, and laws. Wealth follows laws, not morality. Yung kayamanan ay sumusunod yan sa batas, hindi sa moral ng tao. The world operates on principles God built into creation. And those principles work whether you are righteous or wicked. Drug lords apply certain laws better than many believers. Hindi yung pagtitinda ng drugs at yung paggawa ng masama. Yung mga diniscuss ko simula pa kanina. The common grace. Even if their motives are evil, they use principles like management, discipline, networking, and risk-taking. These principles produce wealth in the natural realm because God's physical and economic laws are no respecter of persons. Ibig sabihin, para sa lahat yan. Walang favoritism. But the problem is, it's temporary. Any success outside God's kingdom purpose is unstable. Kaya tingnan mo sila. Sino ba yung mayaman sa sa ibang bansa na mga drug lord? Si El Chapo ba yun? Yung mga ganun, di ba? Tingnan mo nangyari sa kanila. Wala na rin naman yung kayamanan nila Nalusaw lang rin. Namatay lang rin sila. Di ba? O huwag kayo maingit sa kanila. Gusto nyo yumaman parehas nila, mamamatay din kayo. Wala rin kwenta yung kayamanan. Key verse. Ito yung asahan natin. The wealth of the wicked is stored up, naiipon daw yan, for the righteous. Pag ikaw daw ay maging magaling na katiwala, maging steward, good steward ng Diyos, yung kayamanan ng mga masasamang tao malilipat sa'yo, ipagkakatiwala sa'yo. So, the deception of earthly prosperity. Ito, nililin lang tayo nito ng earthly prosperity. The prosperity of the wicked is a test of faith. Sabi yan sa Psalm 73. Ano to? Si Asaph. Sabi niya, troubled siya or nagugulumihanan siya sa prosperity ng mga ungodly people. And he realized their end is destruction. Yun. Kaya mahirap din, di ba? Yumaman ka nga sa masama, pero kapahamakan pala yung dulo nun. Yan ang malinaw sa Bible. Ayan yung sinasabi ko kanina. God's common grace. Even the wicked enjoy certain blessings. Health, opportunity, skills, because God allows it for His purposes. This grace is not saving grace, but common grace. Ito yung explain ko kanina, which can include material wealth. Wealth can be a judgment. Sometimes God gives sinners exactly what they want, riches and power, as a form of judgment, letting them be trapped by their greed. Sabi yan sa Romans 1:24. Key verse. For,
Basahin mo ha. Basahin mo ito maigi. For what will it profit a man? Kayo nga magbasa. Gusto ko kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Kita mo na? Ano naman kung mayaman ka? Kung yung kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Last point. Sovereignty and justice of God. God's sovereignty. Si R.C. Sproul, isa yan sa mga pinapakinggan ko. Kinuha ko yung insight niya dyan. Sproul would emphasize that nothing happens outside God's sovereign will. Even the rise of wealthy, drug lords, etc., God may allow their wealth as part of His plan, though their actions are evil at may accountability. Merong consequences yung mga maling gawa. Tandaan niyo yan. Next, delayed justice. God does not always bring immediate judgment. The wicked may prosper for a reason, but God's justice will prevail in His timing. Sabi niyan sa Ecclesiastes 8:11. Eternal versus temporal wealth. Sabi rin ni Sproul, winaway na tayo na material riches gained through sin are worthless before God's eternal judgment. They are rich towards themselves, but poor toward God. Do not fret because of evildoer. Ano yung fret? Parang bang nagagalit or naiinis. Tapos sabi pa dyan, naputol kasi, wag daw kayong maging envious or maging envy. Wag kayong mainggit sa kanila. Bakit? For they will soon fade like the grass. Pinatutungkulan dito ay mga mayayamang masasama. Basa nyo ba yan? So why they are wealthy? They use God's economic principles, management, discipline, even if they reject His moral views. So in theological point, principle works for anyone, but without righteousness, wealth is unstable. Ano sunod? Sabi dyan, why they are wealthy, God allows it through common grace, but it's a test and can be a form of judgment. Theological point, earthly gain without God is eternal loss. Why they are wealthy? God sovereignly permits it. Justice may be delayed, but is certain. Inevitable yun. Theological point, temporal wealth means nothing before eternal loss. Kaya kung gusto nyong yumaman, mas magandang sa tamang paraan. Kasi wala ring kwenta lahat. Napaka-importanteng ang tutukan natin ay yung mga bagay na para sa langit. Pero don't neglect na tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos sa bagay na meron dito sa mundo. Yung pinagkatiwala niya sa inyo. Naintindihan? Meron siyang mga tinuturo na kailangan nating masunod. Kasi kung hindi daw kayo mapagkatiwalaan ng kayamanan ng mundong to, paano kayo pagkakatiwalaan sa tunay na kayamanan? Naintindihan? So you need to be a good steward. Conclusion. The wealth of the world is not an accident. It is what? Sabay-sabay tayo. The fruit of applying principles. Ano yung principles? The laws in the Bible. Okay? Next. But true wealth is more than money.
It is having God Himself. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Sabi dyan sa Mark 8:36, what shall it profit a man if he shall gain the world or the whole world and lost his soul or own soul? Yan din yung binasa natin kanina. Principle plus God's presence is equals to earthly wealth plus eternal treasure. Now, hindi sinasabi sa Bible, mga kapatid, na masamang yumaman. Hindi masamang yumaman. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos at binibigyan ka ng mga principles ng Diyos para maging wealthy. Pakinggan niyo ako. This is important. Hindi masama yung pera. Ang sabi ay, the love of money is the root of all evil. Not the money itself, but the love. Yung motibo mo sa pera. Yung pagmamahal mo sa pera na mas mataas kaysa sa pagmamahal mo sa Diyos. Na mas priority mo yung pera kaysa sa Diyos. Eh, pag priority ko ba si Lord, yung ba yung hindi na ako mag-work, tapos puro na lang ako prayer and fasting and singing for the Lord? No. Hindi yun yung sinasabi ko. Pag hindi ka nagtrabaho, anong dapat gawin? Huwag pakainin. So, hindi ka makakakain. Principle. So, you work, but you do your work for the Lord as if you are working directly to Him. Not to your boss. Not to someone else. But you are working to other people because that's your obligation to the Lord. Naintindihan mo ba yun? Kasi pinagkatiwalaan ka niya ng trabaho, gagawin mo ng maayos yung trabaho mo kasi si Lord yung nagbigay niyan. Aayusin mo yung negosyo mo kasi si Lord yung nagbigay niyan. Yung binigay niya sa'yo ay palalaguin mo kasi sa Kanya yan at nag-e-expect siya na lumago yan. Naintindihan niyo ba ako? Let's declare this. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, read. I will prosper because I am a child. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. God loves us so much. Naniniwala ba kayo doon? That's why He provided the manual. The Bible. Pakinggan niyo ako ng maigi. Tapos na ako. Pwede mo bang ilabas yung verse ng Joshua 1:8? I will discuss this to you. Yung pagmamahal ng Diyos, sobra-sobra sa atin. Kaya hindi niya hinayaan na mabuhay tayo dito sa mundo nang hindi niya provide yung makakatulong sa atin for us to become prosperous and successful. All aspect of our life. Your relationship. Can you look at me? Can you look at me? Okay yung mukha. Nahihiya ba kayo? Tingnan niyo ako na maigi. Pakinggan niyo itong sinasabi ko. Most likely this is one of the most important thing na malalaman mo sa buhay mo. The Lord provided us manual because He wants us to become successful and prosperous. This Bible, the thing that we are reading every time, is not only to restrict you for doing bad things or sins. Hindi yan ginawa para doon. Ginawa yan para yung creation niya, yung pinaka-the best niyang creation, the human being, will become successful and prosperous. Pag sinunod mo yan, huwag kang papatay, hindi ka makukulong.
marami kang pagkakataon at opportunity makikita. Tama, mali? Huwag kang magnanakaw. Hindi ka mapaparusahan. Hindi ka magpe-penalty. Lahat yan ginawa para hindi ka mapahamak, maging maayos yung buhay mo, pero akala lang natin pinagbabawalan tayo kaya ang hirap maging Christian. Ang daming bawal. Hindi. Hindi yung sinabi para pagbawalan ka, kundi ingatan ka, alagaan ka, at ayusin yung buhay mo. That's the purpose of the Bible. Pero hindi mo yung binabasa. Bakit? Pag binasa ko yan, malalaman ko yung bawal. Hindi ko na magagawa yung gusto ko. O kaya yung gusto mo, yung nagpapahamak sa'yo. Kaya yung gusto mo, yung nasusunod. Dahil yung gusto mo, yan yung feeling mo tama. At ano nangyayari? Nasaan ka? This Bible is not to restrict us, but to make us successful and prosperous. It's clear in the Bible. Pinag-aaralan ko yung batas ng Bible. Ang goal lang niya, ingatan ka. Huwag kang mangangalunya. Bakit? Huwag kang makikiapid. Bakit? Bakit nga ba? Kasi baka patayin ka nung asawa nun. Tama? Iniingatan ka lang eh. Immoral things yun. Ang sama ng tingnan, pero nakakapahamak din yun. Huwag ka magsisinungaling. Huwag ka gagawa ng kwento. Mapapahamak ka din pag gumawa ka ng kwento. Ang gusto ng Diyos, maging successful ka. That's why this Bible, ano sabi sa Bible? Ano ibig sabihin ng Bible? Basic instruction before leaving earth. It's either leaving na umalis ka na, magagamit mo yan dito habang nabubuhay ka, or bago ka pa mabuhay, basic instruction yun. Para pag nabuhay ka dito, magagamit mo siya. Kaya napakaganda kung simula bata ka pa lang, naririnig at nababasa mo na to. And you understand. Basahin natin yan. Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it, then you will be prosperous and successful. Ano daw gagawin mo? Lagi mo daw isalabi. Basahin. Pagkatapos nun, meditate on it day and night. Hindi lang tapos sa basahin, kundi aralin. Nang sa ganun, ano daw? You may be careful to do everything written in it. Everything written in it. Masusunod mo daw ng mas maayos. Anong kapalit ng pagsunod na yon? Then you will be. Sinasabi lang ba dyan yung saving grace? O gusto ng Lord maging prosperous at successful yung creation niya? Kasi pag nangyari yon, JB, mag-glorify yung name niya. Tingnan mo to si Eman. Christian yan eh. Simula nung naging Christian siya, gumanda yung buhay niya. Ano kaya sikreto niya? Si Christ. Yung Word. The Bible. That's why I will tell you this. This Bible, ito yung iniwan ng Diyos sa atin. Word to eh, di ba? Tawag natin ito, Word of God. Sino ba yung Word of God? Everything written in it is about Christ. It's Him. Kaya nga Christian tayo. Tayo ay nakasalalay yung buhay natin sa nakasulat, the Word.
And that word is Christ. At sinasabi mo sa akin, gusto kong makilala si Lord. Yun totoo. If you want to know Him more, read the Bible. It's all about Him. He loves you. He wants you to become successful and prosperous. But the problem is, sometimes, ini-spoon feed na nga sa'yo ng mga pastor, hindi ka pa nakikinig. Madaming pagkakataon na may mga nagsasalita, pero pumapasok lang sa kabila mong tenga, tapos lumalabas din sa kabila. And you call yourself Christian? Most likely, you are saved. I cannot judge you. Pero pag hindi mo sinunod yung principles, yung Bible laws, you will not become prosperous and successful. Hindi malinaw dyan eh. Naririnig niyo ako? Naririnig niyo ako? Alam mo itong Bible para tong, this is my last illustration. This is like a map kung saan nakatago yung kayamanan. Worldly riches and eternal riches. Kayamanan dito sa mundo at kayamanan eternally. Nakatago yun. It's hidden. Pero ang sabi ni Jesus Christ, I will give you the keys of the kingdom of heaven. And all of the riches ay nandoon. Mga kapatid, kahit na anong hanap mo sa success, sa prosperity, pwede mo na makita yan ng tsambahan. Pero kung gusto mong makita yan ng mabilisan at hindi ka maunahan ng iba, baka maunahan ka ng mga drug lords. Ikaw, alam mo na dapat mo basahin yan. Sila hindi. Nagtsatsambahan lang nila. It's like a map kung saan hide yung kayamanan at success na hinahanap mo. So you read your Bible. Are you with me? Naintindihan nyo? Basahin natin ulit. Keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Palakpakan natin ng Diyos. Let's stand up. Hallelujah. Let's pray. Yes, Lord, thank you sa hapon na to na pinagkaloob niyo sa amin sa mga salita na amin pong narinig. Lord God, it seems like unfair na bakit kaming mga mananampalataya ay nahihirapan. Pero yung mga taong masasama, may mga masamang motibo sa mundong to, ay nananagana. But today, we realize one thing. It's useless kung wala naman kayo sa buhay ng mga taong yun. And Lord, kami pa nga po itong talagang blessed. Dahil we have you. Kailangan lang namin matutunang maging good steward. Maging maayos na tagapamahala ninyo sa mga bagay-bagay
na meron dito sa mundo. Para magamit pa to lalo, Lord, sa pag-a-advance ng kingdom nyo. Lord, patuloy niyo po kaming bigyan ng puso na kayo lamang po yung hinahanap at pinaglilingkuran. Hayaan niyo pong kayo po yung maging master ng buhay namin. Totally. Hindi yung ibang bagay, lalong-lalo na pong hindi yung pera. Hindi yung kayamanan, kundi kayo. Gagawin namin lahat ng bagay para sa inyo. Sabi niyo nga po, whether we eat or drink, we do it for your glory, Lord. We're going to do it for your glory. Lord, i-bless niyo po yung bawat isa. Give them power and the ability, Lord. Give them wisdom. Magamit nila ito para sila po ay magsipagyaman, magsipag-unlad sa buhay. Nang sa gayon, Lord, mas madali pong lumawak yung mga gawain ninyo pag kami ay naging tapat sa inyo. Lord, yung mga kabataang nandirito, Lord, maaaring napakamura pa ng kanilang isipan. They don't appreciate, most likely. Yung mga ganitong bagay. Pero Lord, gave them heart na uhaw sa mga ganitong mga kaalaman. Upang hindi sila maligaw, hindi sila mapahamak. Itimo mo po sa kanilang mga puso lahat ng pinag-usapan namin. Maging sa lahat, Lord, na nakapakinig. Upang magamit namin ito sa aming araw-araw na pamumuhay at mapaglingkuran ka namin ng totoo at lubusan. Patuloy niyo po kaming turuan, Lord. Patuloy niyo po sa aming i-reveal yung mga bagay na gusto niyo matutunan namin. Pagpasensyahan niyo na po kami kung matigas yung ulo namin, Lord. At kung hindi namin ginagawa yung mga sinulat niyo para sa amin. But this time, Lord, I know each and every one of us here realize a lot of things. Gamitin niyo po ito upang mas lumago kami. Hallelujah. We praise you, Lord God. We worship your name. Sa inyo lamang po lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.